Mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Sa aklat ng Marcos chapter 9 verse 14 hanggang 29, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito. At ito po ay ating pinamagatang The Prayer of Faith. Kung inyo pong napapakinggan at nasundan niyo ang mga talatang ito habang ito po ay ating binasa kanina, ay tunay nga po na napaka mahalaga ang ating pong makikita doon sa kahalagahan po ng panalangin at ang pananampalataya ay magkakasama. So dito sa senaryo ng ating pong titingnan sa talatang ito, mga kapatid, ay kung inyo pong makatandaan, ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, sila po ay binigyan ng authority to cast out demons. At yan po ay makikita natin dun sa aklat ng Marcos from the book of Mark, chapter 3, verse 13 hanggang 15. Makikita natin doon na ang ating Panginoong Jesucristo umakyat sa bundok at tinawag niya ang mga disipulo niya. Lumapit naman sila sa ating Panginoon at hinirang ni Lord ang 12 para sila ay makasama niya at upang kanyang ipadala sa pangaral at magkaroon ng authority na magpalayas ng mga demonyo. At ang sabi dito sa Mark chapter 3 verse 13, 15, sabi ito, "And he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him. And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach and have authority to cast out demons." So, tinawag niya ang 12. Sinimulan niya pakayuhin ang mga ito ng dala-dalawa at binigyan niya ng authority para magpalayas ng masamang espiritu. At ganoon din ang kanyang binanggit sa chapter 6 ng Mark verse 7. Ang sabi doon, "And he called the 12 and began to send them out 2 by 2 and gave them authority over the unclean spirit." So, yun naman yung pagkabanggit doon sa Mark chapter 6 verse 7. No? Binigyan niya ng authority over the unclean spirit. So sa mga katuwid, makikita natin na merong pagbibigay ng authority ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo para magpalayas ng masamang espiritu. At titingnan natin ano ba ang issue dito sa passage na ito na ating pong binasa from chapter 9 ng Book of Mark 14 hanggang 29. Medyo mahaba-habang talatang ito, subalit ating po itong binasa ng buo ng 14 hanggang 29, ating po itong pinababasa dahil nais nating marinig ang lahat ng mga nakasaad dito hanggang sa verse 29, hanggang sa huling talata ng verse 29. At titingnan natin, may tatlong issue dito na dapat nating makita at marutunan kung ano ang ating pong ang itinuturo ng ating Panginoon hanggang sa ating pong kasalukuyan ngayon bilang mga disipulo o mga tagapanguna ng ating Panginoon, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. No, una sa lahat, makikita natin dito, bakit hindi naitaboy ng mga disipulo ang masamang espiritu? Di ba, makikita natin ang senaryo po ay merong mag-ama at sinabi niya sa ating Panginoong Jesucristo na humingi ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo dahil ang kanyang anak ay inalihan ng demonyo, at simula pagkabata pa. At tinawag niya ang lumapit siya sa disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay kanilang pinalayas, subalit hindi po nangyayari. Hindi po nila napalayas ang masamang espiritu. So makikita natin dito, bakit hindi na itaboy ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo ang masamang espiritu o ang demonyo na nasa loob ng katawan ng kanyang anak. Kaya dito,
mapapansin natin, ang tanong dito, mali ba yung authority na ibinibigay sa kanila ng ating Panginoon para palayasin ang masamang espiritu? Mali ba yung pagkakabigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos? Wala bang kapangyarihan yung pagkabigay sa kanila ng ating Panginoon? At titingnan natin, dahil sa senaryong ito na hindi nila na paalis ang masamang espiritu sa katawan ng anak ng tatay na lumapit sa ating Panginoon, ito ang naging dahilan kung bakit frustrated ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ang problema, mga kapatid, kung ating pong titingnan, kapag ang isang tao ay umaasa sa kanyang sarili at nakalimutan niya ang kapangyarihan ng Diyos na siya lamang, na ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang makakagawa ng mga bagay na imposible para sa atin, kapag yan ay nakakalimutan natin at umaasa tayo sa sarili nating karunungan, kakanyahan, kalakasan, yung natawag na I want to do it by myself tendency. Ang tawag po dyan ay self-dependency. Problema po yan. Yan ang magiging dahilan kung bakit hindi natin nagagawa ng tama o maayos ang mga bagay-bagay. Now, that is the reason why we are doomed to fail. Kapag tayo po ay nandun sa isang sitwasyon na imposible para sa ating sariling kalakasan at sa ating pong karanasan sa ating buhay, mga bagay na imposible kahit sa ating paglilingkod. No? Kapag nakakalimutan natin na ang kapangyarihan ng Diyos pala ang siyang may kakanyahan na gumawa para sa mga bagay na iyon, para ito ay naisa sa katuparan. Kapag nakalimutan natin yan, ang tawag dyan ay self-dependency. At yan ang naging dahilan kung bakit tayo ay hindi nagtatagumpay sa mga bagay nating ginagawa. Yan ang naging dahilan kung bakit hindi na-overcome ng tao ang kanyang mga pinagdadaanan. Yan ay dahil sa pagtitiwala niya sa sarili. At hindi niya pinagkakatiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos na kikilos para sa kanya. Dahil ang mga disipulo na ito, sa sitwasyon ng talata po na ating binasa, sila po muna ay binigyan ng authority ng ating Panginoon para magkaroon ng kapangyarihang magpaalis o magpalayas ng masamang espiritu. Subalit sa senaryong ito, hindi nangyayari. So, gusto nating ipapaalam dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, na lahat ng mga bagay na posible, lahat ng mga bagay ay nagiging posible doon sa mga taong sumasampalataya, nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. No? Sumampalataya at nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Nagiging posible po ang mga mahihirap na bagay na ating pinagdadaanan. Sa tingin natin imposible yan, magiging posible yan kapag tayo po ay sasampalataya sa ating Panginoong Diyos at maipag-ugnay tayo sa Kanya. Ano man ang ating kinaharap na mga mahihirap na mga bagay. Yun po yung ating pong makikita at matututunan sa mga talatang ito. Pansinin natin, balikan natin ang lumang tipan. No? Ito po yung sa Old Testament, panahon ng Israelita. Kapag titingnan natin yung history ng Old Testament, matututunan natin doon na ang mga anak ng Israel, the children of Israel, became successful. At naging successful sila, iniisip nila sa sarili nilang kakanyahan. Nangyayari ang mga bagay na yun, nagtagumpay sila dahil magaling sila at malakas sila. Yun ang kanilang mga iniisip. So, nagsimula sila sa pagkilos sa kanilang mga ginagawa, mga kaganapan sa lumang tipan na kinalimutan nila ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos doon sa senaryo o sa sitwasyon ng kanilang kinaharap. Yan ang sila nagtagumpay, iniisip nila, magaling sila. No? Paulit-ulit na nangyayari yon sa Old Testament kung ating titingnan ang historical background ng Israel. At kapag nagkakaroon sila ng problema, nahihirapan sila ng mga Israelita, saka sila lumalapit sa ating Panginoong Diyos. At ang ginagawa naman ng Diyos sa buong Israel,
ay tinulungan naman sila. Kumilos naman ang ating Panginoong Diyos. At nagtagumpay ang mga Israelita. No? Pagkatapos, minsan, kinakalimutan nila ang Panginoong Diyos. Hindi nila na naiisip na kapag wala ang protection na nagagaling sa Diyos, ay magkakaproblema sila uli. No? O kaya mahihirapan uli itong mga Israelita na to. So, kapag sila nagkakaroon ng problema naman, lumalapit na naman sila sa Diyos. Pinagbibigyan naman ng ating Panginoong Diyos. So, paulit-ulit na nangyayari. Sa makatuwid, makikita natin na kapag okay ang kanilang sitwasyon, kinakalimutan nila ang Diyos at iniisip nila na sila ay magaling, malakas, matalino, kaya sila ay nagtatagumpay. So, ito, makikita din natin sa ating kapanahonan kung minsan may mga taong ganito. Kapag okay ang ating sitwasyon, naiisip natin tayo ay magaling, marunong, malakas. At nakakalimutan natin yung pangunguna ng banal na espiritu sa lahat ng bagay na ating ginagawa, kaya tayo ay nagtatagumpay. So nakaka-encounter tayo ng ganitong sitwasyon dito sa Mark chapter 9. No? Sila baga ang mga disipulo ay nakakalimutan nila na ang nagbigay sa kanila ng authority para magpalayas ng masamang espiritu ay ang ating Panginoon. Kaya hindi nila napaalis ang demonyo, ang masamang espiritu. So mamaya makikita natin yan. Ano ba ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit hindi nila napalayas ito? So, ito makikita natin, no, mga kapatid. Basahin natin uli yung verse 14 hanggang 18 ng Mark chapter 9. Ang sabi ito, and when he came to the disciples, he saw a great multitude around them, and scribes disputing with them. 15, immediately, when they saw him, all the people were greatly amazed, and running to him, greeted him. And he asked the scribes, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, verse 16, what are you discussing with them? Tinanong niya ang mga eskriba, bakit kayo anong pinagtatalunan ninyo ng aking mga disipulo? And verse 17, sabi ito, then one of the crowd answered and said, Teacher, I brought you my son, who has a mute spirit. And wherever it seizes him, it throws him down. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast it out, but they could not. So makikita natin verse 18, nagkakaroon ng problema ang tatay din sa kanyang anak na inalihan ng demonyo. Lumapit sa disipulo ng ating Panginoong Jesucristo para humingi ng tulong, subalit hindi ito napangyayari, hindi nakapaalis. So ano ang sitwasyon dito? Ano ang sitwasyon ng mga disipulo? Ano ang sitwasyon na encounter ng mga disipulo? Itong batang lalaki na ito na naalihan ng masamang espiritu na ating pong mababasa din sa verse 21 and 22. Ang espiritong ito ay tumira na sa batang ito simula nung kanyang pagkabata. Ang sabi ng Mark ng verse 22, it has often thrown him into fire or water to kill him. At ito nga, simula ng pagkabata ay nandun na ito sa kanya. Sabi ng verse 22, tuwing umaatake ito, dadalhin niya ang bata sa pangingisay doon sa may apoy para mamatay, o kaya naman sa may tubig para malunod at mamatay. Kaya nakikita natin dito napakahirap ng sitwasyon ng tatay nung nakikita niya, nung batang ito at ng tatay, nung nakikita ng tatay ang pangyayaring na gustong patayin ng masamang espiritu ang kanyang anak sa pamamagitan ng
kung paano kumilos ang masamang espiritu. So, malinaw sa banal na kasulatan na merong nangyayaring hindi maganda. Merong demon possession dito po sa sitwasyong ito. At tayo din, maunawaan natin na merong mga spiritual dimension na ating pong natila ba hindi natin maintindihan ano ba talaga ito. Subalit sa ano ba talaga yung sitwasyon, ito ba ay may sakit lang o inalihan ng masamang espiritu. Subalit sa sitwasyon ito, makikita natin na mayroong masamang espiritu na pumasok sa bata. No? At kung atin pong titingnan sa ibang talata naman, ibang aklat, sa 1 John chapter 5 verse 19, ang sabi doon, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. So makikita natin na sa sanlibutan ito, talagang naroon ang pagkilos ng masamang espiritu. No? Hindi po natutulog ang masamang espiritu. Naghahanap talaga ng mga kanya pong mga pasukan, naghahanap ng kanyang malilinlang. Kaya nga ang paalala sa atin ni Apostol Pablo, kung inyo naaalala yung mga sulat ni Apostol Pablo sa chapter 5, verse 22 ng unang Thessalonica, ang sabi ni Paul doon, reject every kind of evil. Kinakailangang tanggihan natin, huwag natin tangkilikin ang lahat ng bagay na galing sa masama. And Satan is intent on destroying and killing life. Alam natin na nandyan ang masamang espiritu. Totoo po yan kasi titingnan natin yung senaryo. Merong batang inalihan ng demonyo. Nandyan ang mga disipulo. No? Pinalayas nila ang masamang espiritu pero hindi nila napalayas ito. Ang isa lamang makikita natin dito na kahit sa ating pong kapanahunan ngayon, sa ating kapaligiran, nariyan ang ating kaaway, nariyan ang diablo at ang kanyang intensyon ay sirain ang ating mga buhay. Sirain ang ating o kaya patayin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. No? Sabi ng John 10:10, kung inyo naalala, patungkol doon sa sinabi ng ating Panginoong Kristo, sabi niya that thief comes only to steal and kill and destroy. So, itong thief na ito ay sinuturing natin yung ating kaaway. At sabi ng ating Panginoong Kristo patungkol sa kanyang sarili, sabi niya, I came that they may have life and have it abundantly. Yan naman ang magandang garantiya sa bawat isa sa atin ng ating Panginoong Kristo. Sa bawat isa sa atin na nagiging disipulo niya, mga mananampalataya, tayo ay binibigyan niya ng buhay na masagana, napakaganda. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi doon, be sober-minded. Ito yung warning sa bawat isa sa atin. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So, katotohanan na nariyan ang masamang espiritu at hindi natin ito pwedeng baliwalain sa ating mga buhay. At lalong higit hindi tayo pwedeng magiging magkaroon ng self-dependency. Napakamahalaga na titingnan natin yung ating pong kalagayan sa harapan ng ating Panginoon at ano ang kanyang kapangyarihan, paano siya kikilos sa bawat isa sa atin. Mahalagang tingnan natin na ating maaasahan palagi ang pangunguna at pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay at hindi tayo pwedeng umaasa sa ating mga sarili lamang. Kaya nga paalala doon sa Aklat ng Santiago 4:7 pa rin, kinakailangan natin magpapasailalim sa ating Diyos at ating pong tanggihan natin ang anumang mga masama. Dahil kapag tinanggihan natin ang mga inaalok sa atin ng kaaway, aalis sila sa atin. Lalayo sila sa atin, pero sa kanilang paglayo ay maghahanap na naman ng iba yon. Kaya nga, pakaalalahanin natin ang mga warning ng banal na kasulatan dahil meron nga tayong saying na nababasa sa
sa isang website at hindi ko alam kung sino ang sumulat nun dahil walang nakalagay sa ilalim na author ng sumulat at ang sabi niya, you cannot defeat the demons you enjoy playing with. Kapag nanatili ang isang tao na tangkilikin ang mga inaalok ng kaaway, ay talagang magiging alipin sa doon at hindi niya ito malalagpasan. So yan ang katotohanan doon. Si Apostol Pablo sa chapter 6 verse 11 nagpapaalala sa atin na napakamahalagang ilagay natin ang buong baluting matibay ng ating Panginoong Diyos. Ang baluting matibay na ito ay ang kanyang salita. So, paalala lamang yan sa bawat isa sa atin. Dahil sa senaryo ng ating mga binasa ay tila makikita natin doon ng kawalan ng pananampalataya. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Kristo doon, no, meron siyang binanggit sa verse 19, no? Doon sa Mark chapter 9 verse 19, kung yung naalala, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, "O faithless generation, how long shall I be with you?" Sabi niya, napakaliit ng pananampalataya ninyo. Gaano ba ako katagal? Gaano niyo ba ako katagal na nakakasama? Bakit hindi niyo napalayas ang masamang espiritu na ito? At isa pa, mabanggit din natin dito, ang tatay, nung kanyang sinabi sa ating Panginoong Kristo, meron siyang sinabi dun sa verse 20, no? Titingnan natin yung talata dun sa verse 22 pala and 23. Verse 22 and 23, titingnan natin ang sinabi ng tatay. "And often has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything," sabi ng tatay sa ating Panginoong Kristo. Sabi niya, "But if you can do anything, have compassion on us and help us." Sabi ng ating Panginoong Kristo, bakit mo sinasabing if you can do anything? Sa verse 23, sabi ng Jesus Christ, "If you can believe, all things are possible to him who believes." No, para bang wala yung kabuuan ng tiwala ng tatay sa ating Panginoon. Kasi sinasabi niya, kung sakaling may magagawa ka, kaawaan mo kami. Tulungan niyo kami. Sabi ng ating Panginoong Kristo, bakit meron pang natawag na if you can do? But if you can do. Ay talagang magagawa ng ating Panginoong Kristo yan. Kaya gusto ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya dito, kapag ang bawat isa ay sumasampalataya sa kanyang kapangyarihan, all things are possible. No, all things are possible to him who believes. Yun ang ating makikita dito. So, pansinin natin na ang sitwasyong ito, pwede din itong mangyari sa ating mga buhay. Pwede rin tayo magkaroon ng ganitong karanasan, may mga mahihirap na bagay na ating pong pinagdadaanan at sinisikap natin itong gawin ng ating mga sariling kakanyahan. Kung minsan nagtatagumpay ang isang tao at iniisip niya na malakas siya at magaling siya at matalino siya, kaya nangyayari ang mga katagumpayan na yun. Subalit nakakalimutan niya na ang Diyos ang siyang kumikilos nito sa kanya. At kapag ka nahihirapan na, may mga bagay na kinaharap na mga difficulties sa buhay, maasa sa sarili, nag-fail, dahil umaasa sa sarili at hindi sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Now, titingnan natin, kailangan, napakamahalaga sa bawat isa sa atin na magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon, manalangin, sumampalataya sa Kanya para sa katagumpayan ng buhay, para sa katagumpayan kahit sa ministeryo. Dadalhin natin ito sa ating kalagayan ng sitwasyon na ito ngayon. Kailangan nating manalangin upang magtagumpay tayo sa ating mga buhay. Ulitin ko po, at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tinawag tayo ng ating Panginoon bilang tagasunod niya sa isang ministeryo na hindi natin kaya kung wala ang Kanyang pagkilos o kung wala ang tulong ng Kanyang banal na Espiritu. Ganyan tayo ngayon.
sa buhay Kristiyano natin, sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Kristo, wala tayong dapat na, hindi tayo dapat gagawa ng isang bagay na ang ating pagkakatiwalaan ay sarili nating galing at kalakasan o karunungan man. Lahat ng ito ay magagawa natin o nagagawa nating mapagtagumpayan yan o tayo ay nagtatagumpay sa mga bagay na ginagawa natin dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngayon, kapag hindi nangyayari o nag-fail tayo, nahihirapan tayo, abay mag-isip tayo kung na kanino ang focus ng ating pong mga kaisipan at ang ating mga puso habang ginagawa natin, habang isinasakatuparan natin ang mga bagay na ating pong mga binabalak. So, our faith in God can make it possible. Mahalaga ang pananampalataya sa Panginoon. Ang tatay, no? Sabi niya, sabi ng ating Panginoon Kristo, bakit sinasabi mo pa na kung sakaling may magagawa ako? Eh talaga naman kung sasampalataya ka, eh talagang lahat ng bagay ay magagawa ng ating Panginoon. No? At dito sinabi ng tatay, ano bang sinabi ng tatay? Ang sabi niya, sumampalataya ako. Tulungan mo ako doon sa aking kahinaan. At yun, kumilos ang ating Panginoong Kristo sa makatuwid ay napaalis niya ang masamang espiritu doon sa bata. At nakikita natin yung senaryo doon sa chapter 9 ng Mark na binasa natin kanina, napapakinggan natin. Nung umalis ang masamang espiritu, nalugmok ang bata, naakala ng mga tao patay na ito. Pero ito ay inakay ng ating Panginoong Kristo, pinatayo niya at buhay na buhay ang bata. Pinagaling ng ating Panginoon. So ang ating pong ikalawang matututunan dito, kinakailangan nating mabantayan yung ating mga sarili kung kanino na tayo nagtitiwala. We need to guard our tendency to be self-dependent when doing our ministry. Kasi napaka-delikado yung tinatawag na doing it myself tendency. Napaka-delikado niyan. Pwedeng ma-frustrate ang ating Panginoon sa atin. Pwedeng malungkot ang banal na espiritu sa ating mga ginagawa na ito kapag nagtitiwala tayo sa ating mga sarili. So, ang mga disipulo ng ating Panginoong Kristo ay napapaligiran ng maraming mga tao nung sitwasyong ito at napapahiya sila dahil they failed publicly. Napapahiya sila. Bakit hindi nila napaalis ang masamang espiritu sa loob ng bata? Ano ang naging problema? Ang problema kaya ay napakamakapangyarihan ng masamang espiritu na pumasok sa bata? So, wala pong duda, makapangyarihan ito. No. So, sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa verse 29 ng Mark chapter 9, yung ating binasa kanina, tandaan natin yung kanyang sinabi, this kind can come out only by prayer and fasting. Napakamahalaga na kapag tayo ay naka-encounter ng pagkilos ng kaaway sa ating mga buhay, tayo po ay haharapin po natin ito nang hindi dahil sa ating sariling kalakasan. Haharapin natin ito sa tulong ng ating Diyos sa ating mga buhay, sa tulong ng kanyang kapangyarihan na kikilos sa bawat isa sa atin. Alam niyo, ang Diyos ang makikipaglaban doon sa labanan natin sa buhay. Kung tayo ay merong pananampalataya o may kaugnayan at merong ikangay maganda ang ating pong prayer life sa ating Panginoon, ang Diyos ang siyang haharap sa ating mga paikibaka sa buhay ngayon. Kaya magtatagumpay o nagkakaroon tayo ng katagumpayan. So remember that the disciples had been able to cast out other demons before. Binigyan na sila ng kapangyarihan ng Diyos na o authority ng Diyos na makapagpalayas ng demonyo. Subalit sa senaryong ito, hindi nila napaalis ang masamang espiritu sa loob ng katawan ng bata. No?
Ano ang problema? No? Ayon sa ating Panginoon, kung ating titingnan, hindi ang masamang espiritu ang may problema. No? Hindi napoprostrate o hindi sumasama ang loob ng ating Panginoon Kristo doon sa diablo. No? Wala siyang problema doon sa masamang espiritu. Ang problema, sabi ng ating Panginoon Kristo, sabi ng ating Panginoon, is not that the demon is too big. Hindi problema yung kapangyarihan ng demonyo para sa kanya. Ang problema, yung pananampalataya ng mga disipulo. Sabi niya, napaka-liit ng inyong pananampalataya. Ang binanggit niya doon ay yung henerasyon, no? O faithless generation. Sabi niya, gaano niyo ba ako katagal ng kasama? Bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin ang inyong pananampalataya? Kaya tuloy, hindi na napaalis ang masamang espiritu sa loob ng bata. Dahil kung minsan, marahil, umaasa sa sariling kakanyahan, umaasa sa sariling kalakasan, at hindi sinubukang ilapit sa Panginoon bago gawin ang mga bagay na yan para magtagumpay sila. Yan ang kanila pong nakakalimutan. They were trying, yung mga disipulo, they were trying to handle things sa ganang kanilang mga sarili. Yun ang nangyayari. Kaya nabigo sila. So, they depend on their past success. Kasi may mga katagumpayan silang nagagawa noon, akala nila ay okay na, at tuloy-tuloy na yun. Hindi nila alam na sa bawat bagay na kanilang gagawin, pinakailangan lang makipag-ugnay at magiging dependent sa kapangyarihan ng ating Panginoon na ibinibigay sa kanila. Ganun din sa atin yan. Hindi ibig sabihin matatag, malakas tayo ng mga nakaraang buwan na ating pinagdadaanan. Ngayon, kampante na tayo. Hindi po ganun. Sa bawat pagising natin sa umaga, kinakailangang unahin nating kaugnayin ang ating Panginoong Diyos para humingi ng patnubay at tulong para harapin ang buhay. At tiyak magtatagumpay ang bawat disipulo, ang bawat mananampalataya. Na kinakailangan hindi tayo magiging dependent doon sa matatag tayo kahapon. Hindi po ganun. Ang pakikipag-ugnayan at pagtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, araw-araw, oras-oras yan sa ating mga buhay. Bawat meron tayong gagawin, ay atin niyang ikaugnay sa ating Panginoon. Nang sa gayon, kapag tayo ay magtatagumpay, ay maibabalik natin ang kaluwalhatian sa Kanya at maging masaya ang Diyos sa buhay natin. Araw-araw. Di po ba? At yan ang tila nakakalimutan ng mga disipulo sa mga talatang ito na ating binasa. Nakadepende sila sa kanilang mga sarili. Kalibhasa ay nagpapalayas na sila ng demonyo ng mga nakaraang pakikibaka nila, no? Karanasan nila sa buhay. So, dito po ay napakamahalaga na atin pong isipin palagi na ang panalangin na may pananampalataya ay napakamahalaga po para sa ating araw-araw na kinaharap. Sa bawat isa sa atin ngayon, kung dadalhin natin ito sa ating pong kalagayan, no? Ilang beses kaya tayo gumagawa, kumikilos ng mga bagay na saganang atin lamang. At malimit ay ikaw ang naitataas. Ikaw ang hinahangaan. Mga kapatid ko, minsan, yan ang mga kamalian ng bawat isa sa atin. At narapat lamang na ang bawat isa sa atin ay matututo sa bawat pagkakamali na meron tayo. At ibalik natin ang buong pagtitiwala sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa tapos ang laban. Habang tayo andito sa sanlibutan ito, marami tayong mga pakikibaka sa buhay. Tandaan natin yung verse 28 and verse 29, yung sunod na talata na yun. No? Sabi doon, nagfail ang mga disciple, ang sabi doon sa verse 28 and 29,
And when he had come into the house, ito po yung ating Panginoong Kristo, his disciples asked him privately. Tinanong siya ng sarilingan. Ang sabi ng mga disipulo sa kanya, why could we not cast it out? Bakit hindi namin napaalis ang masamang espiritu? Sinagot yan ng ating Panginoon at ang sabi niya sa verse 9, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Malakas yan. Malakas ang kapangyarihan ng demonyo. Hindi kaya ng lakas ng tao yan. Kinakailangan niyang kaugnayin ang banal na espiritu. Prayer by faith. Prayer and fasting ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito. Ibig sabihin, pakikipag-ugnayan sa Diyos na may focus sa Kanya lamang at hindi sa anumang mga bagay sa ating mga buhay. Bago tayo gumawa o bago natin harapin ang pakikibaka natin sa sanlibutan ito. Maraming mga pagkakataon na tayo ay sinubukan nating kumilos na sa ganang atin. Ang masama dito, baka pati sa ministeryo o sa paglilingkod natin sa Panginoon ay nagkakaroon tayo ng self-dependency. Katulad ng mga disciple na ito, na nabanggit ito sa aklat ng Marcos chapter 9. No? Yan ang nagiging dahilan kung bakit nagkulang sila sa kapangyarihan. Dahil talagang kulang ang kapangyarihan at kaalaman, karunungan ng bawat tao kung kumpara sa masamang espiritu, maliban sa espiritu ng Diyos na kikilos para sa atin. Ito ang nagiging dahilan kung bakit sila ay nawalan ng, sabi nga dyan, no endurance and consistency. Devastating defeat. Yan ang dahilan kung bakit tayo din ay nag-fail yung ministry ng mga Kristiyano kung minsan. Bakit? Kasi nga nagkakaroon ng self-dependency. Nakalimutan ang kapangyarihan ng Diyos na kikilos para sa Kanya. At yan ang may dahilan para sa lahat ng katagumpayan. Ano man ang ating mga pinagdadaanan ngayon, pakatandaan natin mga kapatid, no, mga bagay na yan. Pero bakit bago po yan, huwag tayong magreklamo o umangal sa ating Panginoon doon sa napakahirap na buhay na ating pinagdadaanan ngayon. Dahil minsan, baka masumpungan natin ng ating mga sarili na wala pala tayong tiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos na sumagana sa atin. No? Nahihirapan tayo sa buhay dahil sa kawalan ng pananampalataya. Nahihirapan tayo sa buhay dahil sa hindi naging regular yung ating pong kaugnayan sa ating Panginoon. So may problema. Ibig sabihin may problema sa prayer life. Tayo kipag-ugnayan sa ating Panginoon. Tandaan natin ng ating pong pamagat, ang topic natin, the prayer of faith. Napakamahalaga yan. Huwag natin kalimutan yan. Pakatandaan natin na sa bawat, sabi nga dito, every fall of a man, of God, ay ito yung kawalan ng tiwala sa ating Panginoon. No? Bumabagsak ang buhay ng isang tao dahil sa tinatawag na pagiging self-dependent. Ang pagiging self-dependent, ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng tawag dito pagkakamali o pagiging palpak ng pamamahala ng isa pong o paglilingkod ng isang leader kahit na nasa iglesia. No? Ang pagtitiwala sa sarili, ito yung nagiging dahilan ng, sabi nga dyan, distraction sa buhay bilang disciple ng ating Panginoon. Nagiging dahilan ang pagtitiwala sa sarili sa failure sa ministeryo. Every failure of ministry, ang dahilan ay yung self-dependency. Every downfall of a church can be traced to prayerlessness. Bakit bumagsak ang bawat iglesia? Bakit nag-decline ang church? Ang dahilan, marami sa mga membro ang hindi nagkaroon ng tamang kaugnayan sa ating Panginoon. Ang ilang pa sa kanila ay hindi talaga nanalangin. Kung minsan, nanalangin lamang kapag kami paghihirap ng dinaranas.
ang isang Kristiyano o mananampalataya na maganda ang relasyon niya sa ating Panginoon sa bawat sitwasyon sa buhay, no? Katagumpayan man yan o kahirapan, ang Diyos ang niluluwalhati. Merong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon bago gawin ang lahat ng bagay. Sabi nga dyan, bawat pagbagsak ng isang Kristiyano, ang dahilan yan, self-dependency, pagtitiwala sa sarili. So, ano ang ating matututunan sa mga talatang ito na atin pong napapakinggan? Tandaan natin ito, anything is possible to the one who believes God. At para malagpasan natin ang problema ng natin kung minsan na nagtitiwala tayo sa ating sarili, sabi dyan, it must be done by prayer of faith. So kung ating pong nakatandaan, yung ating mga pag-aaral, simula sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo, unang nahuhubog doon ay ang pagkikipag-ugnayan sa Kanya. Unang dapat hubugin doon ay panalangin. Unang dapat hubugin doon ay ang pagtitiwala. No? Panalangin may pagtitiwala. Kaya tayo nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos dahil siya ang ating pinagkakatiwalaan sa ating mga buhay sa lahat ng mga bagay. Kaya nga sa pagkakataong ito, matututo tayo doon sa pananampalataya ng tatay at sa disipulo na kung saan nalungkot ang ating Panginoong Kristo doon sa kanilang kinaharap na hindi nila napaalis ang masamang espiritu sa loob ng katawan ng bata. Bakit? Nagtiwala sa sarili. At nawa, naiiwasan natin sa ating mga buhay ngayon, natututo tayo sa banal na salita na ating pong napag-aaralan na kung meron tayong gagawin sa ating mga buhay, huwag tayong manahan sa sarili nating lakas. Itiwala natin sa ating Panginoong Diyos, ilapit natin sa Kanya, no? Araw-araw, may kaugnayan tayo dapat sa Kanya. At siya ang haharap sa lahat ng ating mga pakikibaka sa buhay. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Hanggang sa muli. And glory to God.